smartphone na ganito agad ng design, may kakaibang chipset para sa presyong 7,000 lang. Ito nga pala si Infinix Hot 40 Pro. And ang tanong, sulit ba siya para sa presyo niya? Pag-usapan natin to. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm LD Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon may panibago na naman tayong smartphone na i-reviewin. And wala na iba kundi itong si iPhone 13 Pro. Mali guys, nagkakamali ako guys. Dahil itong smartphone na to is si Infinix Hot 40 Pro. I mean, design pa lang, tignan nyo naman. 'Di ba? And presyo lang niya is 7,000 plus. So ang tanong, yung specs ba nito is sulit para sa presyo niya? Kung ating patagalin pa, pag-usapan na natin to. Okay, so quick specification lang, meron tong MediaTek Helio G99, 8+8GB RAM, 256 of internal storage, meron siyang 6.78 IPS LCD display na may 120Hz refresh rate na Full HD Plus na. At ang ganda rito guys, yung kanyang camera na 108 megapixel. Grabe namang improvement yan, di ba? Dati, pag meron kang 7,000 na smartphone, ang mabibili mo lang na smartphone dati sa ganung presyo, is napakapangit ng camera plus ang liit ng storage. So, para sa akin, yung specs nito guys, doon pa lang, talong-talo na yung ibang brand. And syempre, na-unbox ko na rin pala sa labas to guys. And napaka-basic lang din ng laman ng kanyang box. Yung kanyang mismong unit, may kasama na rin siyang case. At syempre, yung user manual, yung charging brick at charging cable. At syempre, hindi mawala dyan yung kanyang panundot. And sa build quality naman ng smartphone na to guys, meron siyang plastic back, plastic frame at glass front. So sa babaan dito yung kanyang speaker grill, Type-C port, mic at yung audio jack. Sa kanan naman yung fingerprint / power button at volume rocker. At sa kaliwa, yung dual SIM tray at micro SD slot. And sa taas, yung pangalawang speaker. And ito namang color na nakuha ko is tinatawag na palm blue, which is para sa akin pinakamagandang color dito kay Hot 40 Pro. And kung usapang design guys, tignan nyo naman, kahit ako hindi ako makapaniwala sa design niya sa ganito kamurang presyo, sobrang ganda ng design niya, apakalinis. Kahit ngayon mga murang smartphone ngayon talaga mapapasabi ka na lang na mas maganda pa yung mga design nila kaysa sa mga mamahaling smartphone. 199 grams din pala to, so medyo may kabigatan siya. Kasi alam nyo guys, nung pagka-unbox ko pa lang itong smartphone na to, mukha siyang yung alam nyo yung iPhone 13 Pro Max na Sierra Blue. Ganun yung itsura niya eh, tignan nyo naman. Diba? Ang ganda niya, kahit yung gilid niya, oh, makintab yung gilid niya. Though plastic frame lang siya, pero hindi siya halata. Ang ganda ng pagkamat ng likod niya. And isa pa, ang laki ng display niya. Diba? Ang ganda tingnan ng smartphone na to para sa ganito kamurang presyo. Perfect yung kanyang design. Usapang display guys, meron tong 6.78-inch IPS LCD na display, 1080p na yung kanyang resolution at meron siyang 120Hz refresh rate. So full HD plus na yung kanyang display at talagang support na rin niya ang wideband L1 at makakaroon na rin tayo syempre ng mga full HD content sa mga streaming platform. And meron din tong 240Hz touch sampling rate. So talagang mabilis at responsive yung kanyang display. And okay lang din naman yung mga pinuproduce na color ng smartphone na to. Hindi masyadong matingkad, hindi rin masyadong patay ang kulay. Sa brightness naman ng smartphone na to guys, binig ko sa inyo guys, medyo nahihirapan ako nung una dahil ang peak brightness niya is 500 nits lang. So para sa akin, medyo nakukulangan talaga ako lalo na pag outdoor. Pero again guys, madalas naman natin gamit ng smartphone natin sa indoor, so okay naman na rin siya. So pagdating naman sa presyo ng smartphone to, sa pagkakalam ko, meron siyang 8256 na variant. Hindi ko lang sure kung magkano yung 8128. Pero itong 8256 na variant is nasa 7,499, which is sulit na yan guys. Bibihira lang na ganun kataas yung storage sa ganitong presyo. And para mas makamura kayo guys, kung ako sa inyo is bumili kayo sa online dahil minsan may mga vouchers and sa TikTok minsan nag-sale din sila. So kung gusto mong mas makamura pa lalo is sa online kayo bumili. At syempre guys, ang nagustuhan ko talaga dito at sa mga Infinix na smartphone is nakikisabay sila sa uso gaya ng pagkakaroon ng parang dynamic island which is tinatawag nila na magic ring. Marami ka na rin malalagay ng files dito dahil ang kanyang storage is 256 na UFS 2.2 plus yung kanyang RAM is 8GB RAM plus expandable din into 8GB RAM. So di ba ang dami ng files na malalagay dito. So pagdating naman sa security ng smartphone ito, kagaya ng fingerprint and face unlock. Nung una guys, medyo nabagalan ako sa kanyang face unlock. Pero nung na-setup ko na siya after noon is medyo bumalis na siya. At yung kanyang fingerprint is lalong mabilis din guys. So para sa akin, good job na mabilis yung kanyang fingerprint and face unlock. Sa haptics naman guys, matic na. Alam naman natin na budget smartphone lang to. So hindi ganun kagandahan yung haptic niya. So pag ganito talaga guys, matic na, tina-turn off ko na rin yung kanyang haptics pag hindi ako nagagandahan. And isa pa, alam naman natin na ang haptics is aksaya lang din naman sa battery. Okay guys, so ito pang malupit dito, naka-dual speaker na rin siya, di ba? So, para sa akin, maganda yung tunog ng speaker niya, pero kayo pa rin ang humusga. Pag-usapan natin ito, kung sulit ba talaga siya? Tara, let's go! Yo, what's up guys, I'm LD Guzman. Welcome back again to my YouTube channel and Happy New Year sa inyong lahat. Pasensya na medyo matagal akong nawala ng video. Ito nyo naman, medyo patagalin pa. Pag-usapan na natin to.
So para sa akin guys, yung speaker ng smartphone na to is okay lang din. Hindi siya sobrang ganda, pero at least hindi siya kagaya ng ibang smartphone na malakas pero sabog. So yung speaker niya is malakas, malinaw, medyo kulang lang sa bass. Pero again, no, at least dual speaker na siya. So na-enjoy ko dito manood ng movies, mag-games, dahil nga naka-dual speaker na siya. Okay, usapang processor naman guys. Alam naman natin na naka MediaTek Helio G99 na to, which is nagamit na sa maraming smartphone nung nakakaraan. Pero para sa akin guys, okay din naman to dahil optimized na siya. Octa-core na rin pala to at ang kanyang GPU is Mali G57. So kung usapang gaming lang naman guys is walang problema, yun nga lang yung ibang games is hanggang medium graphics lang. And pagdating naman sa COD, tingnan nyo naman kahit pa paano kaya niya ng gyroscope. So meron siyang gyroscope at nakapag-games ako dito ng walang lag at walang frame drops. So sa Call of Duty is wala siyang lag at wala siyang frame drop. Pagdating naman sa Mobile Legends, kaya niya hanggang ultra and super graphics. Tingnan nyo naman, nakapaglaro din ako dito ng walang masyadong frame drops at walang lag. So approved din siya sa Mobile Legends. Sa Firelight 84 naman guys, hindi rin ako nakaramdam ng lag. Pero again guys, depende pa rin yan sa mga games na nilalaro nyo. Dahil di naman ganun kabigatan yung mga games na nilalaro ko. So okay na okay siya pagdating sa gaming. So ang score na sa Antutu benchmark is 400,000 plus. So okay na rin yan guys, no? Malakas na rin yan para sa presyo niya. And maganda rito guys, hindi siya masyadong namula sa throttling test. So approved din siya sa throttling test. Pagdating naman sa mobile data usage, alam naman natin na 4G lang to. So para sa akin, medyo nakukulangan ako sa data speed niya. Pero at least, acceptable pa rin naman ang 4G sa panahon ngayon. Okay, so sa Wi-Fi connectivity naman, maganda dito guys na kaya niya hanggang 5 GHz at wala tong issue kahit sa 2.4 GHz na Wi-Fi ko. So ang maganda rito, hindi siya agaya ng mga ibang smartphone ni Infinix na may issue pagdating sa Wi-Fi. So pagdating sa Wi-Fi speed, mabilis at approved din sa akin to. Yung camera naman ng smartphone na to guys, meron siyang 108 megapixel main cam, 2 megapixel macro, 0.8 auxiliary lens at ang kanyang video recording is 1440p at 30 fps. Sa selfie naman meron siyang 32 megapixel at ang kanyang recording is 1440p at 30 fps. So ang favorite kong feature ng camera nito is yung kanyang night mode at sky shot na papakita ko sa inyo mamaya. And alam nyo guys, nung nakita ko yung quality ng camera na to, ito lang masasabi ko, kung meron kang 5,000 at balak mong bumili ng Hot 40i, magdagdag ka na lang ng 2,000 at itong si Hot 40 Pro na lang ang bilhin nyo. Bukod sa mas magandang chipset niya, tignan nyo naman yung quality nung camera niya. Maganda yung dynamic range at very detailed din at wala masyadong noise. Pero guys, huwag kayong mag-expect na flagship level yung camera niya. Pero tignan nyo naman guys, yung sky shot niya ang ganda rin. Plus yung kanyang night mode, kahit gabi na, talagang detailed pa rin yung mga kuha niya. So sa ibang smartphone na ganitong presyo, alam natin na hirap kumuha ng pictures pag night mode. So para sa akin, approve yung camera niya. Even yung kanyang selfie camera is malinaw din. So maganda rin yung kanyang 32 megapixel sa front cam. Okay, so ito yung quality ni Hot 40 Pro using the front-facing camera, 2K at 30 fps. So what do you think? Okay naman siya, malinaw naman, may details naman kahit papano. Yun nga lang, wala siyang EIS man lang. So talagang asahan nyo na pag gumamit kayo ng video dito habang naglalakad is maalog talaga siya. Okay, so ito naman yung camera using the back cam, 2K at 30 fps din siya. And nagamit ko siya sa labas kaso hindi ako natuwa kasi maalog talaga siya, no? So para sa akin, gagamitin mo tong smartphone na to, malinaw siya, okay siya, pero gamitan nyo ng phone stabilizer. So yun nga guys, no, so para sa akin hati yung opinion ko pagdating sa video quality niya dahil kita nyo naman maganda yung quality pero talagang sobrang maalog siya. So talagang pag gagamitin mo to pang video, pang content, is make sure na meron talaga kayong phone stabilizer. Okay, so usapang social media browsing naman. Actually, wala akong problema dito guys dahil nga naka 120Hz yung kanyang screen refresh rate. And napaka-smooth lang. Kita nyo ako meron siyang split screen na napaka-smooth lang din kahit dalawang apps pa yung nakabukas. And ang kinatuwa ko dito guys is meron din siyang floating window which alam naman natin na wala yan sa ibang mga entry level na smartphone. So para sa akin, okay yung kanyang floating window at split screen dahil mabilis siya at hindi ako nakakaramdam ng lag kahit sabay-sabay kong ginagamit itong mga apps na to. Meron siyang 5,000 mAh capacity na battery at 33 watts wired fast charging. So, ang kanyang charging speed from 1 to 100% is 1 hour and 20 minutes lang. And ang kanyang battery naman guys is sa akin inaabot to ng 2 araw. So, makunit yung battery niya. Okay, so overall lang nasabi ko sa smartphone na to is sobrang sulit niya again guys. Kasi sa panahon ngayon, pag may ganito ang presyo ng smartphone sa ibang brand, pag titignan mo sobrang bababa ng spec. So, para sa akin, yung iba kasing cellphone ngayon is binabayaran mo na lang yung brand, yung pangalan, di ba? So, para sa akin, sulit siya para sa presyo dahil 6.6 siya sa specs. I mean, maganda naman yung camera niya, matagal malobat. And yung chipset na Helio G99 is kahit papano, optimized naman na yan kahit marami ng smartphone na may G99. So, hindi na ako marireklamo dito sa smartphone na to. 100% approved. So, kung may downside man tong smartphone na to is, sa totoo lang wala akong mahanap. Pero, kung usapang downside lang, pagdating sa Infinix in general, kasi yung mga smartphone nila is
napakatagal ng software update. So, hindi ko lang sure din kung itong smartphone na to is pang matagalan, di ba? Pero again, the rest, specs, presyo, lahat-lahat, sulit talaga siya. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Peace!